Yes, good afternoon. It's me again, Marikel Flores, and welcome to my channel. Yes, guys. OMG, sorry kahapon kasi hindi po ako nakapag-personal vlog dahil nga sobrang busy ko kahapon. Dahil nga po, gumawa ako ng documents para sa aming isa sa mga requirements para makuha ang aming honoraria sa aming barangay. So, ganun ako kabese last day o yesterday. So, ngayon ay talagang although busy rin ako ngayon pero not so kasi nakapag-personal vlog pa ako, 'di ba? So, galing pala ako kanina ng munisipyo, so maaga ako pumunta kasi nga sobrang init ng panahon. So, alas 8 pa lang pumunta na ako doon sa munisipyo para i-process yung mga papers para tuluyang makuha ang aming honoraria sa barangay. At syempre, yun din talaga ang pinaka hinahangad namin sa council na makuha yung honoraria for this month kasi nga fiesta na sa amin by this coming April 27. So excited na nga ang lahat dahil ngayong parating na ang kapiestahan ay talaga nga namang marami ang kaganapan, mga palaro like volleyball, basketball, then meron kaming variety show from Ormoc City na talaga nga namang sila po yung magiging bisita namin na magpapasaya sa lahat ng mga landslides survivors. So, ngayon guys is April 23. So, ilang araw na lang, 4 days. Tapos magpipiesta na dito sa aming barangay. So, guys, simula nang lumipat kami dito sa aming relocation site, 2 beses na po kaming nag-celebrate ng fiesta, no? Fiesta celebration dito sa lugar na ito, dito sa aming relocation area. So, talaga nga namang happy, lalo na noon guys na dati meron po kompleto pa yung infrastructure namin doon. Meron kaming covered court, and then syempre pag alas 3 na ng hapon, syempre marami ng mga kabataan na pumupunta mismo sa gym namin para maglaro, para mag-volleyball, mag-basketball, kung ano pang malaro. Basta natatandaan ko yun guys bago kasi mag-landslide. April din kasi yun, April 11. So talaga nga namang yung month of April is talagang happy dahil nga ayun, nalalapit na ang kapiestahan noon at sadya nga namang marami ng mga kabataan, kahit walang fiesta, kahit malayo pang fiesta, talaga nga namang dinudumog na ng mga kabataan na naglalaro doon sa aming gymnasium. But sad to say, yun nga, hindi na namin napakinabangan pa sa ngayon. Although, nandun pa rin yung covered court or gymnasium namin doon sa dating barangay, no? Pero useless na kasi hindi naman na kami naroon na ngayon. Bawal nang patirhan doon sa area na yun dahil nga sobrang may bitak na doon sa taas. Baga na siya'y liki. So, delikado na talaga siya na tirhan pa kasi baka gumuho ulit. So, yun, hindi naman talaga namin akalain namin na mangyayari ang mga ganong eksena sa barangay namin, pero syempre si Lord lang nakakaalam ng lahat. At at ang katotohanan nga ay maraming nasawi, no, sa mga kapitbahay ko before. At syempre may mga pinsan din ako doon na nasali. And thanks God kasi yung bahay kasi namin guys nandiyan sa may gymnasium or malapit sa may chapel. So doon na area is talagang hindi siya ganon hindi siya nadadaanan ng landslide. Kumbaga iba pa rin yung sa mga kapitbahay ko doon na area sa baba kasi nga talagang rumagasat doon yung lupa, no, na pababa. Talagang nadadala sila, naaanod sila, no. Syempre natatabunan sila. And ayun, although nakarating din sa amin ng tubig, lahat mga kahoy, kasi nga doon sa area namin is talaga guys yung mga tubig is gumagano doon sa bahay namin papuntang gymnasium. And ang pinaka the best is yung chapel, hindi talaga siya naaabot ng tubig, no, hanggang gym lang. So yung gym at chapel is talaga magkatabi lang pero hindi talaga siya umabot doon.
At talaga nga namang sobrang blessed ang chapel na yon, and blessed na rin po ang mga kabahayan na nariyan na nakapaligid sa chapel at gymnasium dahil ayun, hindi sila talagang napapahamak. So although nawalan kami ng tirahan, lahat nawawalan ng tirahan, but thanks God kasi ayun, binigyan pa rin kami ng second chance, no? Although yung iba naming mga kapitbahay, although buhay sila, pero dinanas nila yung guys, yung tumatambling-tambling sila sa ilalim ng tubig na may maraming kahoy na talagang maputik, ganun. At saka marami silang galo sa katawan, minsan bali yung mga buto, minsan malalaking sugat ang tinatamo nila sa kanilang katawan. Ngunit thanks God at thankful ang lahat ng iyon dahil nananatili pa rin silang buhay. But sad to say, sa lahat ng mga pumanaw, sa lahat ng mga nasawi that tragedy, no? So sana'y tahimik na sila ngayon at sana'y natatanggap na nila kung ano man ang kanilang naging or na nangyayari sa kanila. So ayan, let's move on guys. So dahil nga fiesta na ngayon dito sa aming lugar by this coming April 11, so gusto lang namin nagunitain ang isang masaya at sasalubungin ang pagselebra tawag yan, at i-celebrate ang isang kapiyastahan na may kaligayahan sa aming mga puso. So 2 years ago no, ang nangyayari ang landslide. So tila naka-move on na rin po kami. Ay! At may nahulog. At nagkaroon na rin kami ng malaking pag-asa upang ipagpapatuloy ang aming araw-araw na buhay. And syempre, sa ngalan ng aming mahal na Hesus, mahal na Diyos, thank you so much. And syempre sa lahat po ng ating mga subscriber, thank you so much, lalong-lalo sa nanonood ng ating vlog sa ating Cat Den Love Team na talaga nga namang inaabangan natin araw-araw. And of course, thank you sa lahat dahil nananatili pa rin tayo na matatag at ipinagpapatuloy ang buhay sa ngalan ng pagmamahal ng Panginoong Hesus. Sana ay mas magiging matagumpay pa tayo sa kung ano man ang ating hangarin sa buhay. So yun lamang po, maraming salamat at sana'y nariyan kayo patuloy na sumusubaybay sa ating video everyday. So it's me again, Mariket Flores, at sana'y magiging happy kayo sa inyong buhay kasama ang inyong mga pamilya. See you tomorrow!